Good morning sa inyo. May vlog tayo ngayon pero bago ako pumunta doon sa area, dito lang naman yun sa Kabanggan eh. Kakain muna ako dito oh. Ito, suki ako ng mga to eh. Yan. Si Sir, laging nanonood yan ng video ko. Ito si Ma'am oh. Morning po! Dito po may pinakamasarap na pritong manok sa Kabanggan. Diyan lang sila sa tabi ng ng gasoline station. Paglagpas yung munisipyo, going to Iba, makikita niyo yung Flying V, makikita niyo yung ano na nga signage niyo uli ngayon? 5-star, dating Chicken Star. Yan. They serve the best fried chicken in town. Shoutout si Kinrich Ino, ang anak mo. Sino? Kinrich Ino. Kay Yowan, Anthony, saka kay Chester. Chester. Oh, alright, magandang araw sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Property for sale po tayo ngayon, Beachfront Resort or Beachfront Rest House. Pwede rin po kasi ito maging commercial resort. Dito po ito sa Kabanggan, Zambales, along coastal area ng Kabanggan, Zambales. Katabi po ito ng mga kilalang resorts. Mga masasabi ko na magagandang resorts po dito sa Zambales. Ito po yung frontage, fronting yung right of way. Ito. 30 meters po ang frontage nito. Yan. Tapos, ang sukat po ng property ay nasa 2,000 square meters. Now, meron pong bali 4 na structures dito. Meron silang pavilion, meron silang furnished villa, tapos may maid's servant or maid's house or servant's quarter, ano po. 2 kwarto yan, sir. 2 kwarto rin yan. Dalawang stockroom sa likod. 2 stockroom sa likod. Stockroom. Okay. Tapos may 2 CR. Michael, sir? Sir Michael, siya po ang pinakakatiwala dito ng may-ari. Ito po yung kanilang source ng tubig. Yun. Goulds yun ano? Oh, Goulds. Goulds pump. Maganda po yan. Matibay. Galing pang Amerika yan eh. Oh, galing pang Amerika. Tapos meron din backup pump dito. Tapos ito yung pinaka-level tank. Yang nasa taas. Yan. Alright, bodega, sir. Yun, ito ang bodega. Okay. Ito yung pavilion. Yun yung bahay na sinasabi ko na furnished na villa. Tapos merong common CR dito. Ito po bang servants quarter? May sariling CR yan? Isa sa room namin, sir, meron kasi. May sariling CR. Okay. Ito ang common CR natin. Ayan o. Yan. Yun. Yan. Naka-tiles hanggang dun sa taas. Parehas na sila ng design. Parehas lang sila ng design. Ano? Tapos shower. Right. Meron din dito, ganyan. Okay. Nice. Ganda. Kung anong style yan, ganun din dito. Ganun din yan. Alright. Okay. Parehas lang sila. Tapos ito yung pavilion. Yan. May walkway na papunta dun sa villa, no? Meron ano dito? Meron na kitchen, lababo. Yan. Hindi pa nalipis. Oo. Tapos yung kisame niya, kaya hindi mainit, may nakadobling insulator, no? Insulation. Gusto kasi naman dati, pang nitipting na lang, nitip. Tapos ito naka-granite. No? Lababo. Tapos lalagyan ng lutuan. Open. Oven, oh. Yung burner lang, no? Hindi dito. Alright. Tapos salamin. Ano? Fiberglass. Fiber. Oh, fiberglass. Yun. Maganda pagkakagawa ng pavilion, no? Bakal yan, ano, sir? Kahoy lang yun. Kahoy lang ba yan? Okay. Di mas maganda. Hindi siya basta madaling masira. Oo. Bisa sa alaw. Dabing dagat eh. Naka-elevated ang pavilion, ano? Mataas. Tsaka maganda, sarap mag-relax dito.
Actually, pwede pa nga ito gawing kwarto eh. Lalagyan lang ito ng dingding eh. No? Isa pa yung Oo. Okay lang yan. Ayan. Tapos yun ang beach. Alright. May ihawan dyan. Ayan o. Oo. Tapos, ayun sir, ano yun? Shower? shower. Ayan, nasira na Oo. lang. Bumagyo eh. Now, itong place, ano, mga boss, mga ma'am, mga sir, malaki pa yung area for development. Kaya, pwede pa kayo maglagay ng mga structures dito, whatever that suits your need or want. Yan. Tapos may lumang kubo dito. Ito, kailangan na itong ano, Repair na. hindi, palagay ko palitan. Palitan na talaga totally. Ayan. Yung front and actually beach front niya, tapos yun naman yung isa ay fronting yung roadside, naka concrete fence, no. Tapos yung mga kabilaan, yung haba niya naka bakod ng buho, which is matibay pa yan. Tapos dito, pasok muna tayo dito sa ano, sa villa. Anong ba tawag niya dito? Villa. Duplex house, parang ganun ano. Oh. Anyway, may dalawang kwarto po yan, may dalawang balcony, porch or veranda, what you may call it. Yan. Ito ang kwarto. Yun. Tanggalin ko na yung takip sir, o hindi na? Alin? Yung mga takip ng Mga kama, hindi na. At hindi na? Dalawang kwarto pala to, halos, no? Parang dalawang kwarto. Ito yung siya. Oh. Okay yung bintana niya, laki ano hanggang baba, oh. Kaya maliwanag dito sa loob. Yan, kasama na yan, kasama na yung aircon, pati itong mga kama sa presyo ng binigay sa akin. And then, yun. Ito CR niya. Yan. May hot shower. Alright. Naka-tiles hanggang dun sa edge ng kisame. Yan. Lavatory, water closet, shower. Tapos dito may lababo. Ewan ko kung kasama tong ano. Lahat yan sir, package na yan. Package nila kasama na pati tong ref. Ref. Oo. Actually, ito kwarto, ito pwedeng gawing parang sala eh. No? Ayan, no? Pero ginawa na ring kwarto. Ayan. Yun. Kaya talagang villa siya. Ito ganun din. Ano ba sir? Ganun din ang design. Pareho lang. Mas malaki lang yung ref dito sa kabila. Ay hindi, pareho din. Pareho din. Ayan. Ito yung window facing the beach. Ayun. Working. Ceiling fan, pati dun sa kabila. Hindi ba natin tanggalin takip na kasi ano eh. Tapos, Sa bintana ito yung isang kwarto dito. Kaya medyo Ayan. madilim. Yun. Medyo madilim dito kasi may nakatakip doon eh. But anyway, ang ganda ng room mo. Sakto lang. Siguro to mga nasa, mga nasa 12 to 15 square meters to. Itong kwarto niya. Ito, CR. Pareho din doon sa kabila. Yan o. Sliding ang pintuan para hindi mag-take up ng space. Yan. And then, yan, may lababo dito. And then may oven din. May oven din. May ref. Nakasama. Kama. Alright. Yun. Maganda.
Maganda pintuan, solid. Tapos, ito na. Ang beachfront. Ayan o. Now, dito may kitchen din dito na maliit. Pwede magluto-luto din dito. Although na kailangan na talagang i-repair din. Ayan, oh. Kapag nasa tabi po kayo ng dagat, mas magandang ilagay na lang ninyo ay kahoy. Kung walang kahoy, kung ganito man ang ilalagay ninyo bakal, kailangan talaga every year ay pinapahiran yan ng turko. Tapos pinapahiran ulit ang pintura kung gusto nyo tumagal. Yan ang importante rito sa tabing dagat. Now, may nabibiling odoline yata na bubong na hindi na kinakalawang. Maganda rin yun. Baklasin na ngayon. Oo, babaklasin na to. Ano. Pero tumagal din to. Gano'n rin katagal to? More than 10 years din, ano? Meron na. Oo, ayan. Alagaan nga lang natin sa Dapat ka talaga alagaan sa pintura. Kapag ka nandito ka sa tabing dagat, talagang malakas ang maintenance. Okay, ngayon dito, may mga kahoy pa dito. Kasama na ba to? Kapag ka sa bilihan? Pwede na yan, di ba? Kasi para may magamit sila. Oo. Tinatakpan may mga bintana para pagka umuulan, hindi pasukin, ano? Protection din sa kalawang. Di ba? Ayan. Kaya madilim dun sa kwarto. Ito yung kwarto titignan natin kanina. Kaya talanggan ko na lang. Merong wash area dyan bago makita sa taas. Tapos naka-elevate ang bahay, no? Ang floor may ano ka ba, may idea kung ilan ang floor area nito, itong bahay na to? Total floor area niya. Hindi ko idea. Estimate tayo. 80 to 100 square meters ang floor area, sabihin na natin. Something like that. Para meron lang kayong rough estimate, idea. Okay pa naman ang mga kisame, oh. Although na may mga konting repairable na sa gutter niya, no. All in all, maganda po ang place, no, dahil sabi ko nga, yung value ng bahay kasi given na yan, pero yung location kasi minsan ang pinag-uusapan dito sa Kabanggan, eh. Tsaka ngayon mahirap na po talaga maghanap din ng mga beach properties dito. Isa to sa magagandang spot, ano, kaya marami pong mga naka-acquire dito at nagtayuan ng mga magagandang resorts. In fact, dito sa unahan dito, may i-develop po dyan isang malaking resort, no, yung pinaalis dyan. Oo. Anong gagawin dun? Walang Pero malaking kumpanya po yung nag-o-own doon. Malamang talagang i-develop yun into, talagang magandang resort. Meron pong development na mangyayari dyan. Pag yan, nagkaroon na po ng development dyan, nagsimula na ang development dyan, sisipa na ng husto ang mga values ng properties dito. For sure yan. Kaya ngayon, ang magandang time na mag-acquire ng property dito sa area na to. So, alright, there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. This property is for sale. Ang asking price po na may-ari ay 32 million. Tama ba ako? 32 million. Kasi baka meron na naman dyan na magsabi, baka daw nang bubudol ako. May mga nagko-comment ng ganun, eh. Nakakainis na comment, di ba? Sabihin nang bubudol daw. Alam niyo mga boss, mga sir, ganyan na po talaga ang presyo ng mga resorts dito, ng mga properties dito sa Zambales. Okay, so this property is 2,000 square meters, selling for 32 million. So yung mga interesado po sa property, pwede nyo po akong makontak dyan sa aking number. Yan po ang aking WhatsApp, yan ang aking Viber at ang aking Globe, yan ang aking email. Nasa description po yung ibang contact details ko. Pwede nyo po akong i-message, tawagan nyo po ako, mag-text muna kayo bago po kayo tumawag para alam po yung concern ninyo. Kung hindi ko man po masagot ang tawag ninyo, I'll get back to you within 24 hours. Okay? Once again,
Maraming salamat mga boss, mga ma'am, mga sir. I hope na i-present ko sa inyo ng maayos itong property. For further inquiries, yun nga, kontakin nyo lang ako. At kung talagang interesado kayo, mag-schedule po tayo ng visitation dito. At yung may-ari po mismo ang makakausap ninyo. Okay? Para pwede kayo makipag-negotiate dun sa price. Alright. Maraming salamat. Till the next video. Ciao.